reminders, please refrain from asking offensive and personal questions. We will only entertain questions related to the film Wanted Girlfriend. And as always, we will have batches to be on standby mode, so please wait for your turn. So for our first batch, we have Alison Con of Stars for the Vids, Miss Lea Salterio of ABS-CBN Entertainment, Phil Star, Trixie Dawes, a TikTok content creator, Abed Nabos of Marites University, and Nas Tavares of Pelicula Media. Our first question will be coming from Alison Con of Stars for the Vids. Go, Alan! Hello, congratulations everyone. Hey Yuki, so kamusta? Hello, I'm good. Yeah, congratulations Direk and Reyna. Yung first question ko to Direk, tanong ko lang kung ano bang process ng Wanted Girlfriend na to? Paano naubuo tong storya na to? Is it from the true to life or parang somebody pitched it to you, parang gano'n? We want content na relatable. I guess, yung pinagdadaanan ng in a relationship. Minsan, yung obsession pwedeng mag-work against you. So I think yung obsession ng pagmamahal niya, minsan, nagiging sobra. Minsan, ano pala, pag sobrang binigay mong pagmamahal physically and medyo yung masyado kang passionate, meron kang mga natatamaang damdamin. So, ayoko nang i-spoil yung story man. Pero yun siya, we make sure na makaka-relate ang ating kababaihan at lalaki. Na, ano pa rin, nandun pa rin tayo sa love story, of course. Thank you for that question. Thank you, Direk. Yung second question for Yuki. Yes. Yeah. Tanong ko lang Yuki, kasi alam ko marami ka nang nagawa sa Viva Max, pero this is the first time I attend press con na kasama ka. So, pwede ko lang malaman kung ano yung naging kumbaga process from a singer, sa Showtime, tapos this time Viva Max na, di ba? Parang naging mahirap pa on your part yung transition. And bakit pa pinasok yung yung sa pagpapasexy sa Viva Max? Good question, brother. First, first press con ko rin to. And about sa tanong mo, syempre nagsimula ako sa boy band, di ba? So, gusto ko kasi lagi na may bago akong skill na matututunan. I've been to singing, naging model ako, tapos ngayon, pinupurso ko yung pag-act. So, after ko nung nagbidaman ako, nag-pandemic, and then wala talagang events. So, tinake ko talaga yung opportunity na kahit Viva Max siya, and may partner din ako. So, in-explain ko na lang na love, gusto kong mabuo yung craft ko at gusto kong mag-explore. And isa to sa mga kailangan kong gawin para magtuloy-tuloy sa career ko. So, tinagap ko siya and then yun, napunta na ako sa Viva Max. Which is fun naman kasi sobrang naging laking opportunity sa akin ng Viva Max kasi nagkaroon ako ng leading role dito sa Viva Max. So, maraming salamat, Viva Max. Boss Big, thank you so much. As a first press con na rin pala, in spite ang dami mo na nagawa before. Yes, kasi nung last ko na lead din ako sa BJJ, Women on Top. May event kasi ako nun, so nagkataon na wala ako dito rin sa Manila nun. Well, dahil first time mo mag-press con, tatanungin namin, how far can you go sa pagpapasexy? Kasi alam naman natin medyo matitindi eksena sa Viva Max. Kumaga hanggang saan yung kaya ipakita ng isang Yuki? Yes. Well, pag Viva Max ka talaga, kailangan palaban ka eh. Kailangan game ka lagi. Although, parang sa tingin ko, one at a time. So, ngayon parang meron ng bang exposure, mga ganyan. So, hindi ko lang sure kung kaya kong magpakita ng front. Hindi ko talaga sure. So, we'll see. Tingnan natin. Depende sa pag-usapan natin ng Boss B. Good luck, Yuki. Thank you so much. Nice to see you. Nice to see you, di ba? Okay. Yung tanong ko last for Reyna. Reyna, tanong ko lang. Kumbaga, I don't know if this year yung first Viva Max film mo. Yes, Is it? po. Ito ba yung first mo? Yes po. Yeah, sa tanongin ko lang, pwedeng pakibigyan lang rin kami ng background kung before ka nag-Viva Max, ano yung ginagawa mo? I'm student po. Schooling lang.
And paano ka na-discover to be part ng Viva Max? Face of the week po kay Mami Jo. Sa face of the week po kay Mami Jo. Tapos ayun, nag-try ako sa kanya. I'm from Nueva Ecija. So, this 2022, pumunta ako Manila. So, nag-try na po ako sa kanya. Then, kinuha po ako ni Mami Jo. Mami, Jojo Vilasa? Yes po. Ayan, Jojo Vilasa. Yan. Kasi sinatanong nila sino daw si Mami Jo. Ayun din, tanong ko, yung same question with yung kay Yuki. How far can you go sa pagpapasexy? Laban lang ng laban. Kasi, ang inaano ko po dito is, as long as makakaganda ng quality ng video, go ako. So, thank you. Congratulations, Team Wanted. Thank you so much. Thank you. Thank you very much. That was Alan Santon of Stars for the Bids. And once again, Sheena Yu is via Zoom with us. So if you have any questions for her, ayan po, available po si Sheena to answer. Alright, up next we have Ms. Lace Altera of ABS-CBN Entertainment and Philstar. Hi, good afternoon. Hi, Direk Amber. Good afternoon. Direk, paano napunta yung project na ito sa'yo? Finish mo ba yung project sa Viva or sa Viva Max? And then, who wrote the script? And how did the story come up? It's the normal process. Sometimes they call you up and ask if you're available for this project. For this one, they have a writer na doing previous series and film na for Viva Max. They send me the script. Yun, like my previous project, yun, kailangan ma-inlove ka muna ma'am sa storya. Tapos from there, it's a collaboration. They ask me what's my treatment. That's what I love with Viva. They love collaborating with the creative people. So kaya din sabi ko, jump tayo dito, game tayo. How long ago did you shoot the film? And did you have a hand in choosing the cast? They asked me for the cast. Oh, alright. Tapos pinakita nila kung sino yung reco nila. And then, handpick yung tatlo. So I think I'm blessed kasi this is my first time. And For Viva Max? For Viva Max. Alright. And yun, we have a first timer, Reyna, na she's willing to learn. Yuki, this is not his first time, pero I love the idea, nakatrabaho ko yung nakanasalan na rin. And of course, we have Miss Sheena Yu, na I think binigay niya in-all out na din dito as her, if I'm right, as her first leading role project. So, Title role. yeah, title role, thank you ma'am. So, lucky na nag-fall into pieces, naging perfect yung formula po eh. So ayun, did I answer your question? Yes, thank you. Thank you. You can ask the cast. Yeah. When your respective roles were offered to you, to think that this is your first for Viva Max. Yes po. Yes. How did you feel about it? Were you not afraid? Were you not threatened? Or were you not? How did you feel? So very well dahil You're so what? Sorry. very, po nila, malagayin, ganun. Super overwhelmed po. Yes. Yun po. What about Yuki? Yuki, so you're not singing anymore, Parang- I do sing pa rin po. even with the acting projects. Pinagsasabay ko po. Wow. Flexible naman po ako. So, tsaka mabait din po yung road manager ko sa Viva. Thank you, Sir James Zambrano. Minsan kasi madalas po out of town ako. Yes. So, I do serenade, kumakanta po ako sa mga festivals. Yan po. Napagsasabay ko naman ang acting and singing po. Asap naman. Yeah. What about your role here? The one that I asked earlier. Sorry po. Yung question ko earlier, sorry. Yung question ko earlier, can you answer it?
Ano po ba yung question? Sorry. Nakalimutan ko yung question. Sorry na, nagulo yung question ko. How did you feel when this role was offered to you? Yes. Siyempre sobrang saya. Hindi na ako nagdalawang isip na tanggapin to. Hindi ka nag-second thought? Hindi na po. Kasi ang ganda ng role, so pangalawang lead ko lang po to. So sabi ko, sige kahit ano yan, kahit ano role ko dyan, aralin ko agad. Let's get it. Gawin na natin to agad-agad. Palaban din po talaga ako. Palaban. Pag may binigay na project sa akin, usually hindi naman po talaga ako namimili. So pag meron talaga, game po talaga ako. Yun nga, sabi nga ni Alan, Yes. na willing to go sexy, how sexy. Yes po, part po talaga siya ng trabaho. Alright. Can we hear from Sheena? Sheena? Hello po. Hello, congratulations. You got your first title role ba yan? Oo nga, title role. Apo. Thank you so much po. Para sa akin naman po, tinanggap ko tong project na to kasi lalo na pag galing kay Boss Pete tsaka Viva Max, talagang go ako kahit anong klaseng role. Kaya nung nalaman ko na Wanted Girlfriend, tas si Derek Rember, bagong explore na naman po sa pagkatawa to kasi bagong tao na naman po na kagaya ni Derek Rember na mahusay, si Yuki Sakamoto, tsaka po si Reyna, nakatrabaho ko sila. Kaya pagka may project na binibigay sa akin, talagang ginagrab ko, hindi ko hinayaan na mapunta sa iba. Kaya, ayun po, love ko po yung work ko, lalo na Viva Max. So, pag ilang project mo na to? Pangalawa po, What was the first one? room service po na ako rin po yung lead. Last year. Yes po. Alright. Thank you. Good luck to all three of Thank you so much po. Good luck. Thank you, Derek. Thank you, Thank you, G. Thank you, Ms. Leia. That was Ms. Leia Saltera of ABS-CBN Entertainment, PhilStar. Up next, we have Tracy Dawes, a TikTok content creator. My question is, nakita ko kasi dun sa trailer, meron doon na parang nahuli kayong na something dun sa... So, may experience ba kayo in public or any shared space na may nakita kayo accidentally na nag-PDA? Ako siguro nakakita na sa sasakyan, nasa sakit sa likod. Pero inayaan ko lang, buhay nila yun. Ikaw, Reyna. So far, wala pa naman po. Ikaw, Sheena. Wala pa po akong nakikitang ganyan. So, may second question for Takaz again. Paano kayo nakaka-relate sa characters niyo? Gusto mo ito? Sheena, you want? Nakarelate po ako sa part na ginawa namin ni Yuki. Yung parang yung nag-away po kami kasi parang anytime na magkasama kami, gusto niya laging may ganon. So, yun yung nakarelate ako na ano ba to? Ginawa ba ako nito kasi dahil nalilibugan lang siya or gusto lang kaya siya nag-girlfriend kasi gusto lang ng may active siyang sex life. So, yun yung part na nakarelate ako sa Wanted Girlfriend. Ako naman, for a guy, kasi talaga, ang pinaka nakaka-relate dito is parang kapag, konting spill lang sa story. So, siya kasi yung first ko na naka-divergenize sa akin. So, nakarelate ako sa guy na parang kung sino talaga yung una mong, for me kung sino yung una mong nakadu, na naka-love, alam niyo na kung ano yun. So parang medyo, siguro love language namin talaga yun. Isa yun sa mga love language namin, which is to make love to your partner. So doon ako nakaka-relate talaga na talagang araw-arawin mo talaga yun. Parang ganun. medyo. Siyempre, first, parang bagong experience sa'yo yun. So, siyempre, mag-explore ko talaga yun. So, yun yung ginawa namin. Nag-explore kami ng malala. How about Reyna? Doon po sa part na
kapag galit, gano'n. Pagka may misunderstanding, tapos medyo nagkakaunawaan na. Tapos magkakonflict yung, gano'n. Parang may mangyayari, tapos okay na. Gano'n. Tapos doon sa part lang po na yan. Thank you. Thank you. I think that was it. Thank you very much. That was Trixie Daos, a TikTok content creator. For our next question, we have Abed Napos of Marinas University. Hello, makikimarites po ako. Good afternoon. First question ko kay Direk. Paano mo sila prepare sa mga intimate scenes? Nagkaroon ba sila ng mga tinatawag nating sensuality workshop or what? And paano nag-adjust yung bawat isa? I think I'll share na lang my process na. Okay. No, normally you have a workshop. Minsan nga, you got to hire, minsan, ang formula ko is, I like to hire a dancer. Parang, yung tawag kung yung sexy ballroom, I let them dance muna. Yung mga cha-cha and tanga. For this one, Sila rin ang gumagawa nun? Or nag-hire ka ng iba? you have to hire, for me, I'm very collaborative. Pero for this process, wala kami ng time for that. Binaksak yung project na meron na kaming shooting day. And we have a target airing date na. Pero what I really love with Viva Max, they let our creatives, the creative people play, no? May playground kayo for this process. Sabi ko, pagpasok natin sa set, wag nyo nang tawagin yung mga girlfriends nyo or boyfriends nyo, kayo na. And of course, I ask politely, I hope I'm sharing a secret, I ask them politely, when we're doing the big scene, you don't mind if you guys kiss talaga? So there's an energy. Parang, let's treat this as a dance. Yun, as a dance. The script will be the music. And then allow you to do your movement. Kasi I think when doing the big scene, I like to share, I have the utmost respect dun sa on cam. I give my pointers, pero I let them perform. It's their show. Parang, once na nag-action na, it's your show. Tama kung nasagot ko. Yeah. Thank you. I love the question. Well, thank you. Gusto kong punan ng reaction yung tatlong bida. Anong masasabi niyo dun sa sinabi ni Direk? Na wala ng mga, may preparing, may time kayo hinahabol, may airing date na pagsalang sa eksena, diretso na pinabayaan na kayo to go with your thing. Hello po. For me, sobrang para sa aming mga artists, binigyan kami ni Direk ng freedom to express yung characters namin. Which is para sa akin, napaka-okay nun. Kasi kadalasan may mga experiences naman na just stick to the script, yun lang yung sinasabi sa amin. So parang lang kami robot, parang hindi kami malayong mag-express. Which is yun yung binigay sa amin ni Direk. Kaya sobrang thank you, Direk Rember. Sobrang nag-enjoy kami sa shoot natin. Kasi binigay namin ng freedom to express our characters. Yung dalawang babae, especially kung hindi nyo pa na-experience yung gano'ng mga pinagagawa sa inyo, paano kayo nag-adjust? Reaction sa dalawang girls? Thank you for the question. For me na first timer, siguro yung confidence ko na lang. Ganun, confidence dahil para sa akin kasi, inaano ko na lang yung, para sa akin naman yan, at sa magiging magandang quality ng video. Kaya parang inaano ko na lang na, go, laban, walang iya-iya, ganun. Takot o nervyos? Confidence, walang takot. Masaya ako dahil sobrang caring, sobrang maalaga, lalo na si Direk, go lang, ganun. Thank you. What about Sheena? Hello, hi Direk Rember. Gusto kong magpasalamat kay Direk kasi noong una kinausap niya kami ni Yuki na kung okay lang daw na gawin namin yung ganitong scene. Siyempre ako, lalo na pag may mga big scene, lalo na sa bed, tinatanong ko muna yung partner ko kung okay lang ba, okay lang bang gawin ko to sa'yo, okay lang ba na ganito yung gawin natin. Since okay naman kay Yuki, para sa akin, naging madali lahat. Lalo na sobrang bait ni Direk. Hindi mo iisipin na nagtatrabaho ka. Para lang kayong naglalaro na, para lang kami mga bata na naglalaro na i-express yung emotion namin
time na nasa shoot kami. Kaya para sa akin, hindi ako nahirapan kasi ang gaan katrabaho nila Yuki, nila Direk. Okay, thank you. Pahabol na question, Direk. Sinadya nyo bang yung mga cast members dito? Kasi ang dating sa amin, parang wow, international kasi may tunog Chinese, may tunog Japanese, may Korean, may ganun bang aspeto na sa casting? Gusto kong i-claim, no? Na idea ko yun. Ang ganda sana, no? Oo. Hindi, nataon na Talaga? binigay sa amin yung Yung cast na yan, yung tadhana, ika nga. Okay. Yan, i-share ko lang pala. Ang maganda kasi sa setup namin is, I consider din na this is my first time, virgin din ako. Even Sheena Yu and Yuki is a big help, parang, direct ganito lang, so I think the best lesson to share is, sa mundong ganito, be collaborative and creative. That's the formula. I'm happy to hear na, yun naman talaga, no? Para lang kaming naglalaro ng apoy. Thank you guys. Okay, my last question is for Yuki. Hindi ka pa natatakot kasi you're a band member, kumakanta ka rin sa iba na yung audience mo dun sa isang part na yun ng pagkatao mo bilang artist is maapektuhan dahil ito lumalabas ka sa Viva Max with no offense meant dun sa papakita mo ng katawan o gumagawa ka ng mga sexy scenes. Paano kayo magre-react yung audience mo na as a singer ka naman or what? Thank you. Actually, nakakatulong pa nga siya eh. To be honest. Kasi parang research ko, or may nakapagsabi sa akin na ang manonood pala ng Viva Max app ngayon ng mga Pilipino is 12 million na. So every time na nag-out of town ako, nakikilala pa nila, ay si Kuya Viva Max, oh. Tapos naka-experience, seryoso, si Kuya Viva Max, tapos naka-experience na rin ako festival to. So yung ibang tao nakainom na. Naglabas siya ng phone, tapos pinalabas niya yung eksena ko nasa Viva Max. Pinanood niya sa akin, Kuya, ikaw to, di ba? Oh my. Naalala ko pa yun, na-ladies tour pa yung pinakita niya sa akin. So para sa akin, nakakatulong siya kasi nakikilala ko ng mga tao sa mga pinupuntahan ko mga out of town. Hindi ka na-offend pag pinapakita mo? Hindi naman, kasi parang, hindi naman actually. Natutuwa pa nga ako yun. May mga proposal, indecent or what, na nakikita ka nang nagpapasexy, nagawapuhan sa'yo, nasisexihan sa'yo, nagagalingan sa'yo or what? May mga gano'n na ba ngayon? Sa tingin ko, before yes, meron talaga. Pero ngayon, I think wala eh. Kasi parang, feeling ko takot sila sa asawa ko. So walang nag-offer sa akin ng mga ganun. Thank you. Thank you po sa inyo and good luck po. Thank you. Thank you. That was Ambet Navas of Marites University. Up next, we have Nas Tabares of Pelikula Mania. Hello. Kay Direk, since first Viva Max na po, nagkaroon po ba ng challenge since parang every week may bagong Viva Max movie? Parang matapatan or magmagandahan yung mga sex scenes or pagpakwento po ng movie? To be honest, yung challenge naman nandun sa lahat ng project if you're doing a storytelling, a narrative format. For this one, kailangan kong mag-explore ng ibang personal experience. Kasi we're offering yung sabihin ko yung passion, yung passionate, So I guess, parang minsan i-share mo yung sarili mong duwende. Yun, parang for this part, basta panoorin niyo, marami itong dirty talk. Parang yun yung, I'm not saying na hindi siya bago, pero minsan pag nag-bake scene na, na-scorean na eh. So, nagiging masyadong manufactured. So, ito yung sinabi ko sa ila, it's medyo gawin natin raw. Sorry if it makes sense yung sagot ko. Follow up lang po, kamusta naman po direct yung sila Yuki, Reyna, and Sheena sa mga intimate scenes po? Actually, sasabihin ko dapat, it's like having parang when I'm doing a teleserye, ito yung mga heavy scene na iyakan, saka sampalan, no? Ito yung mga turning point. Ganun namin i-treat yung yung big scene. So we prepare at 30 minutes tayo nagpa-blocking. Kailangan komportable sila.
of course, nandiyan yung technical aspect nun. Tapos pag nandun na sila, magic na eh. Hindi ko siya ma-define yung feeling, wala akong ano, pero na-feel ko siya. Yun. Regarding Yuki as a performer, di ba kanina, he is a musician first. Nakakatulong yun kasi he knows how to block, he knows how to project in the most organic way. And si Yuki naman, ay si Sheena, alam niyang sexy siya, alam niya yung maganda siya. So yung girl empowerment, yun yung power niya during the scene. Tapos for the first time naman si Reyna, she asked question which we all appreciate sa crew and sa fellow artists niya. So the big scene for me is like the sampalan scene na mga climactic scene. Ganun namin siya tratuhin. Talagang parang hihinto mo na yung set, okay, game. Ito na to. Yan ang po siya. Thank you po. Kay yung Sheena and Reyna naman. Naniniwala ba, agree ba kayo na mahalaga ang sex sa isang relationship? And why? For me, yes. Kasi, siya yung nagbibigay ng buhay. Like, connection, pagka-komportable, gano'n. Yun lang. Yes po, sobrang halaga. Pero, go. Sheena? Para sa akin, sex, naman, yun talagang nakakabuhay ng isang relasyon. Importante siya para sa akin. Pero wag naman yung parang tipong pagod ka na, tapos yayayaan ka pa, yung parang, di ba pwedeng mutual feeling yung pagyaya ng sex. Tapos, morning sex for me is my favorite. Share ko lang po. Thank you, Yuki. Thank you. Hindi, para sa akin, hindi yung pinaka-important. Magbasa tayo ng Bible. For sure, importante talaga siya. Pero syempre, lahat naman ng sobra, masama. So, okay siya, para sa akin. Tsaka, moderate lang. Huwag masyado. Baka maubos. Sige. Thank you, Denise. Thank you. That was Dance Tabaras of Pelikula Mania. For our next batch, please do stand by Maylene De Leon of Pop Life, TV5 Entertainment, Bernard Santos of My Movie World, Archie Liao of Abandoned Tonight, Dean Lucinda of PVE, and Melvin Matias of PVE. Our next question will be coming from Maylene De Leon of Pop Life and TV5 Entertainment. Hi, Yuki. Nice to see you again after me naman. Mamash. Okay. Yuki, yung sa mga scenes doon sa movie, kaya mo siyang gawin in a medyo hindi private place? Like, kunyari, in a bar. Or sinihan. Question po, in real life po ba? Real life. Ikaw Real life. mismo. Nagawa mo na ba or kaya mo siyang gawin? Nagawa ko na siya in public once sa beach. Pero I'm not sure kung kaya ko siya sa mga sinihan or sa final seat. Ano nangyari Sa sa laboratory beach? ng airplane, hindi ko pa siya natatry. Ano nangyari sa beach? Ano yung gabi ba to? Ganyan tao around? 4:30 ng hapon. Seryoso? Yes. Kasi meron isang part ng beach na kailangan ko siya lakarin ng konti. Tapos, para siyang may mga nakaharap na bato na matataas. And then meron siyang isang lugar lang doon na buhangin. Doon kami. So kahit may mga dumadaan na speedboat or kawin, di naman nila kami kilala eh. At saka sa puti mo yun, kitang-kita eh. Bakit mo ginawa siya? For the thrill of it? For the thrill, yes. Parang nakakadagdag siya ng happiness ba sa partner kung mag-explore kayo. Tsaka yung parang yung meron kang feeling na mahuhuli ka, ang sarap sa feeling para sa akin. Kaya mo yun, Reyna? Sa akin, sa pool. Okay. Sige, kwento mo naman yung pool. Happy lang. Exciting. Para rin sa thrill of it, kaya mo ginawa, kaya mo pumayag. Siguro, real life. Real life, totoo experience mo sa buhay. Yes po.
Kamusta? Basa ka ba nun? Hindi, kasi nasa pool ka eh. Opo, basahan nun. Tapos, nung time eh, may chair kasi may mga bata dyan. Tapos, nasa gilid. Wild, wild. Malayo-layo naman ako. Ganun. Mas wild siya, mas wild. Yan. Medyo ano lang. Medyo... May trail. May trail. May chill. May trail. May trail. Okay, alam mo may chill. Okay. Si Sheena kaya na-experience na rin to in real life? Na-experience ko na po sa sauna. Yung public sauna kasi nag-init kasi ako noon. Tapos kasama ko yung boyfriend ko that time. Tapos tumabi ako sa kanya. Tapos sinawakan ko yung ano. Yun, nag-start. Tapos sabi niya, uy, baka mamaya may biglang pumasok. Sabi ko, wala yan. Tsaka kung ano man yan. May tuwalya naman tayo. Hindi tayo basta-basta magkita. Ayun po. Ang saya sa feeling kasi natapos namin. Na walang istorbo. Direk, tuloy mo yung thrill sa pelikula pag kami nanood? The thrill of being caught? I think, yun lang tayong ino-offer nito. Sometimes, when we're in a relationship, gusto natin mag-explore, no? Kasi yun yung biggest, language of love natin, Tapos minsan nagiging routinary siguro if we're doing it in the same place. Sometimes, we explore. So, part of exploration is, we want to get caught na parang ganun. Pero ito ay naikwento lang sa akin. Yun lang na. Hindi na kita tatanungin direct. Bakit Wanted Girlfriend? Yung title, when yung bakit? I think there's a moment na Yuki is asking girlfriend ba niya si Sheena? So, it's for you to find out. Nice. Showbiz yung sagot lang. Walang spoiler. Yun po. Ano daw yung Sean Woo Kim after the title Wanted Girlfriend? Sean Woo Kim? Direct, is he part of the cast? Sonu Kim. Is it? Kim Sonu. Let me do my research, guys. Hindi ko alam, sorry. If that's an indirect interpretation, I don't know. Sige. Hindi pa siya artista dyan? Oo, ano. We will ask po the Viva team about it. Later on, mamaya po, sasagutin natin for the second video. Make a call lang, no? Hindi. Tinanong ko kanina yun. Okay, part of the cast. Sorry. Part of the cast. Is he a boy or is she a girl? A boy. A boy? A boy. So... Kasi parang iba yung linya sa babae. Parang Galing. Nakita mo ba yun? it's from Dodge. Jo, thank you, Jo. Tama, siya pala yung isang cast namin na Hindi mo kilala direct. nagbigay din ng twist. Ikaw direct ha? Screen name, no? Screen name. I think that was it. Guys, ano daw siya? Si Sean Woo Kim. Nakikita na. Okay, Sonu. Okay. Thank you for sharing it with us. Maraming salamat. Alright, thank you for your questions po, Miss Maylene De Leon of Pop Live and TV5. Up next, we have Bernard Santos of My Movie World. Hello, good afternoon. My question is for the cast. What's the most challenging part on doing the film Wanted Girlfriend? I think kayo muna sumagot niya. Thank you for the question. For me, yung bed scene, love scene, yun dun na may part na binubuhat. Dun po sa may binubuhat. Bakit? Basta binubuhat siya. Medyo nahirapan. Hindi naman po. Pili ko man, mabigat ako ganun. Pero, carry naman. For me, same. Kasi ako yung nagbubuhat sa kanya. Sobrang hirap kasi naalala ko nun,
parang syempre, may titake ka pa ng ibang angle, so ulit-ulit yung eksena. So sobrang hirap niya. After namin matapos yung scene, dinner time, tulog ako. Hindi na ako nakakain ng dinner kasi sobrang pagod. After, pagdating sa eksena, humiga na ako sa sofa, sa tulog ako. Pag-ising ko, roll lang ulit. Ganun. How about si Sheena naman? For me, parang yung, kaso ayoko sanang i-spoil yung part na nag-ano kami ng cake ni Yuki. May props kami ng cake. Kasi isang one take lang yun sabi ni Direk, hanggat maaari, wag na sana. Kasi sayang yung cake. So para sa akin, ayun, in-enjoy ko na lang. Tsaka namin ni Yuki kung paano namin iyahan yung cake na yun. Kasi challenge siya para sa akin at the same time, ang saya kasi nakakuha ko ng idea, ay gagawin ko nga yun sa boyfriend ko. Yung maglalaro kami ng cake sa kama. Props namin siya sa namin. Okay, for my second question, for the cast din, kasi di ba sa trailer parang pinakita yung mga character doon is parang nag-enjoy doing sex in public or parang exhibitionist sila. So what's your personal take on that? Dun sa mga nag-enjoy doing sex in public and parang exhibitionist? Ayun nga, tulad nga din ang sinabi ng mga leading ladies natin. Para lang kasi talaga kami naglalaro. So, ina-enjoy lang talaga namin. Diba? Parang, gawin na natin ng mabilis para 1 take, 2 takes, tapos na. Hindi na mahirapan ang lahat. Yeah, what I mean is, what's your personal take for those yung ganong klaseng tao na parang nag-enjoy doing sex in public or parang exhibitionist? Ako rin nakaka-enjoy doon. Tama ba? Parang gano'n. What's your personal take on that? Ano yung masasabi mo sa kanila? Sa mga taong doing it in public? Okay, go lang, explore lang. Ginawa na namin yan, so try na lang din. Baka mag-enjoy din kayo. Basta safe lang. Pwede naman. Okay. Karina? Sa akin, for the experience, explore and enjoy. Ayun lang. How about Sheena? Si Sheena, yeah. Para sa akin, sa mga taong ganyan, hindi natin sila dapat husgahan kasi fetish yan Lahat naman tayo may fetish. May gusto tayong maranasan bago man na mawala dito sa mundo. Kailangan maranasan natin yung gano'n. So, hindi ko hinuhusgan yung tao kasi minsan ganyan din ako. So, yun. Okay, guys. Thank you. Thank you, that was Bernard Santos of My Movie World. Up next, we have Archie Liao of Abandoned Tonight. Congratulations, Direk. Is this your first time na to do a Viva Max movie? Yes, my friend. Sorry. Siyempre, nanonood ka rin ng Viva Max. How do you, siyempre, yung mag-level up sa mga napapanood mo sa Viva Max? How did you make sure na mag-level up itong movie mo compared sa ibang Viva Max movies na naipalabas? I think kailangan relatable yung character. I think that's the number one goal. When we watch movie, we sometimes imagine or put ourselves in sa character. Definitely we know what we're selling for Viva Max. Pero aside from main focus yung mga big scene, I think we build on the character. Like as you can see, the way Sheena answered, very relatable din personal niya yung character niya. So yung character nito is, sometimes when you're in a relationship, ikaw yung sobrang passionate sa sex, nakakalimutan mo yung pagiging intimate ba is may nakakalimutan ka palang aspeto. Or ikaw naman yung sa kabilang side, na salo lang ng salo, teka lang, kailangan ko rin naman mag-ano. So, I think yung relatable ng character, aside from, again, hindi ko sabing kami ang unang gumawa nito, the dirty talks. Sa big scene.
So, level up dito sa mga sex scenes. Yes, yun. With yan, game na game naman sila. They keep on using the word G, no? Yun. In terms of work, in terms of hindi lang din game lang doon, holistic dun sa buong project. Game sila. Mapa-big scene, mapa-dialogue scene. Ayun. Yan. Tanungin ko naman si Sheena. Sheena, nagkaroon ka na ng girl-to-girl dati, di ba? Meron kayong girl-to-girl dito ni Reyna? Sayang wala po. Sayang? Bakit sayang? Bakit sayang? Kasi yung last na may girl-to-girl ako, si Milen Galang pa. So, may kissing scene kami doon ni Milen. Kaya Reyna wala. Sayang kasi gusto ko sana matikman si Reyna. Bakit? Bakit gusto mong matikman? Ang hot pala pagka girl yung kaano-ano. Kasi usually palaging lalaki. So, sa Viva Max ko lang na-try yun na may kaanoan akong babae. So, ang hot pala, ang nakaka-ano siya, nakaka-L siya. Reyna, ano yung reaction doon, Reyna? I go. Laban. Ay, laban lang. Ang question ko naman sa tatlong member ng cast, ano yung sexual fantasy nyo na hindi nyo pa nararanasan, na pangarap nyo maranasan? Kasi di ba, unahin muna natin si Yuki. Ano yung sexual fantasy mo na gusto mong maranasan o na hindi pa nagagawa ng iba. Nagagawa. Ito for sure hindi pa nagagawa ng iba. Gusto ko ma-experience na mag-skydive kami. Tapos habang bumabagsak kami, doon kami mag-sex. Wow! Hindi pa nagagawa ng iba yun. Yun yung gusto kong gawin. So, pwede ba yun? I'm not sure. Hindi ko alam pwede yun. Sige. Yun sa akin. Medyo siguro mag-book ng hotel tapos magpapadeliver ako. Pa-deliver na? Kunyari food, ganun. Tapos pag dyan na yung waiter or something na mga grab, papunta na. Tapos, pero buhok pa lang nakikita. Ginaganon. Oo. Ganun. Thank you. Yun lang po. Kakainan? Okay. Okay, Sheena. Parang wala na akong ibang gustong maranasan na sensual. Yung maulit lang ulit, yung nag-squirt ako. Yun lang. Gusto ko lang kung wala na akong ibang hinahangan. Basta yung mas satisfy ulit ako. Yung kagaya na naranasan ko last time. Nag-squirt ako nagulat ako yung pala yun. Kala ko sa porn lang yun. Yung pala yung squirt talaga na kala mo naiinit ka. Pero squirt na pala yun. So yung gusto ko lang siya ulit maranasan na ulit. Kung may kapag-sex ulit. Yun. Iba ka, Sheena. Kasi tinanong ako kung anong sensual daw yung pangarap ko eh. So, for me, ganun yung gusto ko yung mag-squirt ulit. Kasi kakaiba yung feeling niya. Kasi success, sa lahat ng success. Yun po, thank you. Okay. Siyempre may init yung mga eksena ang ginawa nyo. Hindi ba sa case ni Yuki, hindi ba kayo kay Reyna at saka kay Sheena, hindi ba kayo nadarang o nagdala ng emosyon sa eksena, sa init? Yuki? Ako honestly, parang syempre tinatanong din sa akin ng mga kaibigan kayo. Pero since kasi pag nasa shoot kayo, syempre madaming tao, and naka-plaster kayo ng masak. Sobrang shoutout sa mga nagsusuot ng plaster. Sobrang sakit talaga niya. Swear. Hindi siya biro. So, isa yun sa mga factors din kung bakit hindi kayo madadala. Kasi masikip eh. So, hindi siya, alam mo yan, magagalit talaga.
For me, hindi talaga. Yan. May sasabi kayo, Reyna, Sheena? For me, work is work. Ganun lang po. And that's it. Sheena? Hindi po. Inaano ko namin ang mindset ko na sa sarili ko na hindi dapat kailangan maging professional about yun. Para maging maging maayos yung trabaho, kailangan iintindi mo pa rin yung magiging reaction ng partner mo. So, para sa akin, hindi dapat hanggat maaari. Okay, congratulations sa movie niyo. Thank you. That was Archie Liao of Abandon Tonight. Up next, we have Irvin Santiago of Mandela. Yung mga tanong nila ang babastos. Charot. Ito na lang yung tanong ko sa... Ito na lang yung tanong ko sa cast. Kayo ba naniniwala kayo na dapat, kasi talking about sex, di ba? Naniniwala kayo na dapat bata pa lang itinuturo na yung sex education? Si Yuki mo. Nung nag-high school kasi ako, tinuro talaga yan eh. I think kailangan talaga siya ituro para alam natin yung mga do's and don'ts, lalo na sa mga kabataan yan. Sobrang tanda ko na, kabataan talaga. Pero iba na kasi talaga yung era ngayon eh. Mas wild sila ngayon, mas easy na lahat ng access, di ba? So, hindi na natin sila mapipigilan. So, siguro ang tamang gawin na lang is ma-educate sila about the sex. Thank you. For me, mas okay po habang maaga pa lang tinuturo na yung sex education. Kasi tungkol sa advantage ng mga bata. Habang lumalaki sila, iiwasan na nila yung mga di dapat at dapat gawin. Kaya, siguro, habang tumatanda ka, mas marirealize mo na, kasi may mga may mga tao hindi handa sa ganyang hindi handa sa mga ganyang pangyayari. May mga bata dito na madaming nanganganak ng bata pa lang, pero hindi nila masustentuhan, asa pa rin sa magulang. So, for me, sex education is a best. Ayan. Thank you. Yes po, dapat talaga na yung maaga pa lang, kahit mga 9 years old, ine-explain na para pagdating nila sa point na nasa right age na sila na parang nararamdaman na nila yung init, alam ko na to kasi dapat pala ganito, ganyan. Kasi nung panahon ng mga ate-ate or kuya namin, di ba nagkaroon sila ng baby kasi maaga na age kasi hindi nila alam kung paano gamitin yung contraceptive. Kailangan talaga sa sex education, natutunan na gumamit ng protection. Yun lang talaga. Para pagdating ng age na gusto mo nang gawin yun, alam mo na kung paano protektahan yung sarili mo kahit na ginagawa mo yung ganun bagay. Kasi lahat ng pagdating sa sex talaga, may risk yan lahat. Kaya importante talaga na matutunan na ng mga kabataan ngayon yung sex. Hindi dahil lang porket sex kasi, nandibog naman yan, may bata rin para diba, inuhusgahan kagad yung sex. Hindi ganun. Kasi part ng tao yun eh. Sa tao, parang ginawa yung tao na part yun, yung sex. So, kailangan talaga matutunan yun na magkaroon ng protection. Thank you. Next question ko. Sa paggawa niyo ng mga sex scenes, paano yung kinokontrol yung sarili niyo na hindi kayo maki-carried away? Kasi may mga artista na itinutuloy nila after. So kayo ba? Paano yung kinokontrol? Sino yan? Blind item. Sino yan? Pero kayo tinatanong ko, guys. Kami naman kasi nila Sheena, gusto ko lang din palang i-take yung opportunity para magpasalamat sa mga leading ladies. Kasi kay Reyna at kay Sheena, thank you. Kasi parang lahat kasi kami isa lang yung
gusto kong gawin na matapos agad para hindi na paulit-ulit at hindi nakakaya sa prod. So, ang galing ng dalawang leading ladies natin kasi talagang todo bigay sila. And pagdating sa ganyan, parang ako kasi hindi ko siya parang na-feel na na parang, uy, tuloy natin ito mamaya. Una sa lahat, lagot ako sa asawa ko. At saka na-build up kasi namin na solid kami magkakaibigan. So, hindi na kami nailang. Parang, sige, gawin na natin ito. Diba? Yun lang. Thank you. For me, work is work. Tapos, naman, parang magkakasama kami. Parang comfortable agad siya. Kasi parang nandun yung vibes, kaya hindi mo mararamdaman yung ganyan or ganon. Kaya magtatanong kami, oh, go ka ba dyan? Go! Gumaganon po, kaya wala kong ganon po. So, comfortable naman po sa work is work talaga. Thank you. Kasi Sheila yun. Ako, diba kagaya ko ng sabi ko kanina na yung pagdating sa ganyan, kailangan talaga naka-mindset ka na kasi syempre, tao ka lang din, minsan hindi mo mapigilan. So, kailangan ikaw naka-ready ka dyan Parang susugod ka sa gera. So, dapat ikaw, handa ka na yung iba hindi napipigilan. Ewan ko sa kanila, bakit kayo? So, para sa akin kasi hindi. Tsaka, respeto mo na rin yun sa sarili mo. Kasi, pwede mo namang gawin yan sa, sa ibang bagay or ibang way. Huwag naman sa trabaho, di ba? Parang, aabot ko sa punto ganon, di ba? So, hindi ko naman inuhusgahan yung mga taong tumuloy ng ganon, pero para sa akin kasi, respeto ko na rin sa sarili ko. Respeto ko na rin sa mga katrabaho ko. Ayun lang po. Thank you for answering those questions. Thank you so much. Thank you. That was Irvin Santiago of Bandera. For our next question, we have Win Lucindo of PBE. Hello, Yogi. Kung mangyayari ito sa totoong buhay, itong wanted girlfriend, anong mga katangian ang pasok sa standard mo as palaban, gaya ng nasabi mo kanina? At kung ikukumpara mo ang sarili mo sa hayop, gaano ka kabangis, anong klaseng hayop kaya ito at bakit? In real life ba, sa character ko as Axel? Pwede rin sabihin. In real life, leon talaga ako Kapag may gusto talaga ako, hindi ko tatantanan. Kakagating kita sa leeg. Parang ganun. Feeling ko leon. As kung magiging hayop ako, leon ako. Yung mga katangian naman ng isang babae. Kung ano yung gusto ko sa... wanted girlfriend. Yung mga katangian. Gusto ko sa isang babae. Na gusto ko sa babae. Siyempre yung una sa lahat, syempre smart. Tsaka gusto ko yung independent. Na kaya niyang gawin. Sorry. Yung mga gusto niyang gawin na hindi umasa iba. Smart, mabait. Morena, meron ako sa Morena. Thank you. Thank you po. I think that was it. Thank you very much. That was Win Lucindo of PBE. For our next question, we have Melvie Matias of PBE. Yuki. Sabi kasi nila, sex is a normal part of human nature. Ngayon, ang tanong ko, yung lack of sex is problema ba sa isang relasyon? Magiging problema ba yan? I think sa aming mga lalaki, problem yan. Kasi parang, ang alam ko kasi parang kailangan mo talaga maglabas ng, kasi kung hindi ba, may chance ka magka-prostate. Diba? Kung sa relasyon naman, I think kailangan talaga siya Kasi diba ang traditional is ikakasal muna bago Kaso sa mga nakikita ko sa generation ngayon, hindi na talaga siya nasusunod So, pwede talaga siya, as in, part talaga siya ng relationship. Pero syempre, lahat naman ng
lahat ng marami, masama. So, take it moderately or mag-sex kayo moderately. Siguro. I think once or twice a week. Diba? Parang, I don't know. Kami araw-araw din eh, pero ayaw kayo suggest. Diba? Siguro, masama, hindi ko alam. Pero huwag naman siguro araw-araw. Thank you. Para naman kay Sheila. Yes po. For example, sobrang mael yung BF mo. Ano yung gagawin mo para yung sobrang obsessed niya? Yung tips mo para maiwasan yung you're doing that thing sa private para yung relationship ba mag-grow? Na di mo na kailangan pang iwanan siya or mag-break up na. Ang gagawin ko po yayain ko siya mag-business para may pagkakabisihan kami. Kasi pagka palagi kayong magkasama ng private na wala kayong ibang ginagawa, lagi talaga magyayaya ng kasi malibo nga eh. Parang pigilan yayain mo nang may ibang ginagawa or mag-explore kayo, mag-travel kayo, tapos syempre hindi pa rin mawawala yung ganon. At least nababawasan. Pero pag may time din kasi na ako rin yung nagyayaya ang ginagawa ko na lang, siguro tuwing morning. Kasi minsan di mo rin talaga mapigilin pag gusto mo. Pero para sa akin, para matulungan ko yung partner ko kasi sobrang libog niya. Mag-business kami para may pagkakabisihan kami, may ibang focus kami. Thank you. Thank you. That was Melody Matias of TVE, and that concludes our Q&A. Thank you so much for answering it.